I-discuss muna natin yung secret warrant, no? Okay, anong sabi? Pinagsasabi sa atin? 6,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Ganyan, di ba? Nabasa ko na ang warrant. Na-publish na nila ang warrant. Kaya siguro hindi nila pinapublish ang warrant, ginawa nilang secret, na nakakatawa at nakakasuka. Masisira ang narrative. Bakit? Ito, alleged crimes. Sinuyod ko talaga tong warrant of arrest, buong magdamag kagabi, bago ko matulog. Hinahanap ko yung 5,000, 6,000, 20,000, 30,000 na paulit-ulit nilang sinasabi. Hanggang ngayon sinasabi nila sa Western media. Ito lang ang numbers na nakita ko. At least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, and at least 24 persons, allegedly criminals, drug pushers, and thieves or drug users. At least 19. At least 24. So, at least 43. Grade 3, kailan tayo nag-fraction, ratio and proportion? Grade 3. At least 43. Ang pinadadayok-dok sa mga tao, buong mundo, at least 6,000 or at least 20,000, at least 30,000. Siguro naman marunong tayo mag-basic math. Hindi ba? Ano to? Ayan ang alleged crime. Okay? Ito pa. Ano ang kasalanan? Hindi pa mastermind. Indirect co-perpetrator. Puta, hindi man lang co-perpetrator or mastermind. Indirect pa. Sino yung mastermind? Sino yung major perpetrator? Yung indirect? Ano yun? At yung inaakusan nyo pa, at least 19, at take note ha, ang period nito ay 2011 to 2019, 8 years. Sa 8 years na yon, kailangan tayong magsabi na ito ay crimes against humanity dahil may at least 19 persons na drug pushers at thieves, or at least 24 na drug pushers at thieves na nategi. Wow! Pero, anong binabalita nila? 6,000, 20,000, 30,000, hindi siya ang nagtagagawan. Hindi na nakalagay sa warrant. Granting na tama itong warrant of, granting na, assuming for the sake of argument na, okay, musigin mo. Nasaan yung 6,000 mo? This is propaganda. Wala na silang mahanap, nag-imbento, gumawa ng 19 at 24, at dahil hindi nila malink, ginawa na lang nilang indirect co-perpetrator. Pero sa buong taon, anong pinagsasabi ng mga Western media? At itong mga kakamping, yellow, siya ang mastermind. Bakit ang warrant of arrest mo, indirect co-perpetrator? Ano? Hindi kayo nasusuka. O, ito pa, papakita ko sa inyo. Sobrang nakakatawa, no? Binasa ko yung warrant. Diyos mio. This is an international institution, na. Ipapaalala ko lang sa inyo. International institution, funded by so many states, na sila na yung parang pinakabonggang institusyon sa buong mundo dahil international. Tingnan niyo itong paragraph 17. Okay? First sentence. When Mr. Duterte first became the mayor of Davao City in 1998, he established the Lambada Boys, which acted as a death squad composed of police officers and non-police hitmen with a mission to kill criminals. In the early 1990s, the Lambada Boys were renamed Davao Death Squad. Wait a minute. Wala bang pera ito na mag-proofread? Sabihin nyo nga sa akin, ganito kakaslapi? International, ganito kakaslapi? Sabi mo, binuo ang Lambada Boys ng 1998, nung unang naging mayor ng Davao City, si Duterte. Tapos, ang next sentence mo, early 90s, Lambada Boys were renamed Davao Death Squad.
1998, binuo yung Lambada Boys according to your warrant. Pero early 1990s, ni-rename na Davao Death Squad. Siguro naman, hindi naman tayo tanga ng 1998 ay hindi early 90s. Patapos na nga ang 90s ng 1998 eh. Ano? Kayo mga pulis, mga sundalo, hindi ito gagawan? How can you be this sloppy? You are an international institution, funded not just by one state, okay, but by an assembly of states. Yung mga nandyan pa sa ICC, ha, mga nagtapos pa yan ng napakagandang universidad sa buong mundo. Kung ito pa lang ay hindi mo makita, mga lawyers, no? Alam to ng mga lawyers. Ang mga lawyers talaga yan, matindi talaga yung magbusisi, sentence by sentence. Pero ganito kakasloppy. First sentence pa lang, in 1998, he established Lambada Boys. Next sentence mo, in the early 1990s, the Lambada Boys were renamed Davao Death Squad. Wala kang proofreader? Wala kang editor? Ano to, madalian? Ano to, parang finish or not finish, pass your paper? Na essay? Ano, naglolokohan na tayo? Tingnan mo naman. Last sentence. This agreement had the aim of addressing the growing criminality by killing criminals in a covert and secret manner without sticking to the basic law enforcement or investigation. Ang huling clause, which had allegedly proven ineffective in eliminating or reducing the crimes. Tatagalugin ko, ibig sabihin yan. Yung mga lawyers natatawa na siguro dito. Ibig mong sabihin, alleged lang na yung ginawa na pag-eliminate ng criminals ay ineffective. So ano pala yung totoo? So, possibly, ang totoo, effective. Nagigets nyo na how sloppy this is? Huh? You surrender. Kayong mga sundalo at pulis, you surrender your former commander-in-chief, the most beloved Philippine president in recent memory, highest trust rating, highest approval rating, to be tried by a foreign power? Who is this sloppy? In writing a warrant of arrest? Eh, baka totoo ang chismis na ang mga Pilipino, ang average IQ ay 81. Tapos, indirect co-perpetrator ang accusation. Indirect. Hindi malang, okay, siya ay ang main brain, ang mastermind. Hindi man lang ganon. Hindi man lang co-perpetrator, yung talagang partner ng mastermind. Indirect. Ano to? Tapos, ang alleged crime, at least 19 and at least 24? Na indirect co-perpetrator? At ang period niya yan, 8 years na yan. 8 years, 2011 to 2019. Eh, mas marami pang napatay dyan si Ampatu, mas marami pa dyan yung dun sa Ampatu ang massacre. Kinaya naman ng korte natin. Isang araw lang yun, Ampatu ang massacre. Eh, ito 8 years. 8 years itong figures na to. Ano? In 8 years at ang kanilang accusation na indirect co-perpetrator. At least 19 persons and at least 24 persons sa 8 years na yun from 2011 to 2019 na nakalagay dyan na period ng coverage nila. Okay. Ako talaga gusto kong i-address tong mga sundalo. No? 8 years. Naalala nyo to? Kayong PNP? Naalala nyo to? 2019, nag-request kayo ng Interpol Red Notice laban kay Joma Sison na nandun sa Netherlands para isurrender siya ng Netherlands? Ibinigay ba? Sinurrender ba ng Netherlands sa inyo si Joma Sison? Ha?
Naging katulad ba siya ni Bongbong Marcos na we have to fulfill our obligation to the Interpol because we are a leader of a democratic country in an international community. Nagganon-ganon ang Netherlands? Ha? Ano yung gusto niyo siyang dahilan kung gusto niyo siyang kabalikin ng Netherlands sa Pilipinas? Ang involvement niya sa Inupakan Massacre sa Leyte. Okay. Yung mga sundalo nakikinig dito, alam nila to. Pero I will remind you, baka nagkaroon na kayo ng amnesia. Diba? Pero, sana matitino pa kayo. Nasa tama pa kayong pag-iisip. Okay. Ano ngayon yung Inupakan Massacre? Okay. Ang ipipresent din natin dyan, okay, ay galing mismo sa mga sundalo. Okay? Siyempre dapat. Diba? Oh, ito'y galing to sa page ng 802nd Infantry Brigade, Philippine Army. August 24, 2021. Ayan, sinabi nila, never again. Noong August 2006 daw, nakakita daw sila ng mass grave site sa Inupakan, Leyte, about 370 meters above sea level. Yung grave sites ay mga survivors ng Communist Party of the Philippines at ito yung mga pinurged ng CPP-NPA. Okay? Nakakita sila ng 67 skeletal remains and 300 remains ng tao dun sa grave site. So, in total, 367. Ano? Mga sundalo. Di ba gusto nyo na pabalikin ng Netherlands si Joma, pinabalik? Oh, sino ngayon yung mga attorney conti na nagbibida-bida? Ano ba siya? Di ba member siya ng Makabayan Bloc? Naging kasangkapan ang mga sundalo at pulis ng CPP-NPA sa panahon ni Bongbong Marcos. Nakakahiya kayo. You have been played like a fool by the people who you've been trying to eliminate in Philippine society for decades na karamihan sa mga kasamahan ninyo ay nasawi. Anong ginawa? Nagsama-sama kayo, no? Na isurrender sa foreign power ang dating nyong commander-in-chief na kung saan pinakamamahal ng taong bayan. How are you going to justify this in history? Siguro ngayon pwede nyo ma-justify na you're just following orders. But do you really think that history will judge you well? Nasasabihin mo lang na you were following orders? Ano? Aya. Ito, Ateneo, linawin nyo to. Ito bang tinuro ninyo sa estudyante ninyo dyan? Ang DOJ ay competent judicial authority. Iyan na yon. Kakahiya. Kung hindi pa kayo mamulat, masasabi ko na lang, may second, third, and fourth, and fifth generation pa naman ng mga Pilipino na baka sakasakali sila ang mamulat. Pero iisa lang sasabihin ko sa inyo ngayon. Sa susunod na mga henerasyon na iyon, ano sa tingin ninyo ang sasabihin nila pag makita nila ang pinaggagawa ninyo? Ang sasabihin ba nila ay magpapasalamat ba sila dahil ang kanilang mga ninuno ay hindi natutulog sa panahon na yon? O gusto ninyong sabihin ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay salamat, ang aking mga ninuno ay mulat. Ano? Ito ng pagtatap, ito talaga. Ito talaga. Kayong mga Pilipino, okay? Lalo na yung mga nagbubunyi, ganyan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo ito. Okay? Yan. Naalala niyo si Tony Blair. So, dati siyang British Prime Minister. Noong 2003, kasama ni Bush, in-invade nila ang Iraq. Binomba nila ang Baghdad. And that war was illegal. Maraming nasawi. And take note, hindi sila tumutugis ng adik, ng kriminal. Sila ay they are just really killing Iraqis, innocent Iraqis. Ang kailangan lang naman nila si Saddam Hussein. In 8 years, ang namatay sa Iraq ay at least 300,000. Itong si Tony Blair, okay,
War crime yun eh. Illegal yun eh. Alam nyo ba ang ICC? Ayaw siyang i-prosecute. 300,000. 8-year period. 300,000. At least 300,000. Tapos sa warrant of arrest nila kay Digong, itong si Tony Blair, mastermind talaga siya nung Iraq War. Mastermind siya. Nandun sa report eh. Siya talaga ang directly responsible. Dito sa warrant of arrest ni Duterte, na isang Asian, hindi puti, hindi galing ng Western country, ang accusation ay indirect co-conspirator. At ilan? In an 8-year period, at least 19 and at least 24. Kung matitino pa kayong mga Pilipino, sana alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin nito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo at sa pinaglaban ng mga bayaning namatay sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin nito, mahiya kayo sa mga nagbuwis ng buhay ng napakaraming Pilipino laban sa mga dayuhang nanakop sa Pilipinas. Huwag kayong humarap sa monumento ni Rizal o ni Bonifacio. Mahiya kayo kung hindi nyo alam ibig sabihin ito. Kayong mga sundalo at mga pulis, mahiya kayo sa ginawa ninyo. Mahiya kayo sa mga ninuno nating nagbuwis ng buhay nila sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Nakikita ninyo ang diferensya? Yung puti, pumatay, 300,000, mastermind siya ng invasion of Iraq. Hindi man lang kriminal yung mga nandun. Ayaw i-prosecute ng ICC. Yung presidente ninyo, ang tinutugis ay kriminal, adik, drug pusher. Ang akusasyon, indirect co-conspirator, at least 19 and at least 24, yung isa at least 300,000, ayaw mo i-prosecute. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin dito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Dahil hindi nyo alam kung anong nangyayari sa mundo at kung anong ginagawa sa inyo ng mga dayuhan. Bilang Asyano at bilang Pilipino. Nagbubunyi ngayon ng ICC dahil meron silang First Asian. Ano? First Asian, nagbubunyi ka? Pero yung Tony Blair, at least 300,000, hindi ito tumutugis ng kriminal, ha? Binomba nila ang Iraq. Illegal yung gera na yun. Maya kayo sa inyong pagiging Pilipino kung sa tingin ninyo ito ang itsura ng katarungan. Mahiya kayo. Kayong mga sundalo at Pilipino, mahiya kayo sa mga pagiging Pilipino ninyo, hindi kayo Pilipino. Kayo ay mga tuta ng dayuhan. Hindi nyo nakikita to? Kung anong itsurang ano to? Ha? Tapos, sasabihan ka ng ganyan? Bababuyin yung konstitusyon mo? Harap-harapan na? Bulag kayo? Mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan.